Sakit ng ulo ko. Gising ka na? Hi, boss. Ano ba yan? Bakit ganyan siya makatingin? Nalasing po ako pero wala naman ba akong ginawang masama? May filler bang ilong ko? Pero napakayaman mo rin. Nagpa-plastic surgery ka ba? Ha? Napakatamos ng ilong mo. May filler ba yan? Pati pilik mata. Totoo to? Ha? Hala, ginawa ko yun? Naalala mo na? Sige. Dahil iisa ang firm natin, walang legal process. Ganito na lang. Gumawa ako ng listahan ng direct economic loss. Tingnan mo. Marami akong nainom kagabi. Wala akong kontrol sa mga ginawa ko. Hindi dapat counted yun, di ba? Lagpas 18 ka na. Hindi ka mentally ill na hindi alam ang ginagawa niya. Hindi ka isang taong limitado para sa civil conduct. Dapat responsable ka sa actions mo. Hindi legal excuse sa pagiging lasing. Vehicle cleaning, maintenance, deodorization fees. Boss, may blind date ka ba? Ang mamahal ng damit mo. Damit ko yan araw-araw. Basta bayaran mo na lang yan. Meron pa. May freight fee pa, 16,400. Di lang nasama. Freight fee? Para saan? Hinatid kita gamit ng express box. 400 ang siningil. Pero nilagay at inalis pa kita. 2 minutes din yon. Nakabase sa panggabing rate ko. Itong video. Tingnan mo. Ikaw ba, Chung Yao? Kailangan mo ba ngayon si Chen Hang para matulungan ka rito? Kung kailangan mo ng tulong, dapat bayaran mo ang serbisyo niya. Kaya ikaw, Chung Yao, pumapayag ka ba? Boss, may problema. Kahit pagsamasamahin ko lahat ng ipon ko, hindi pa rin sapat yun. Ganito na lang kaya. Pwede bang installment? Hindi pwede. Ah. Kung hindi mo mababayaran, maghanap tayo ng workaround. Co-rental agreement? Oo. Babalik ako? Pagtatrabahuhan ko? Oo. Yan ang mga condition ko. May 2 main conditions. Una, walang papasok sa ibang kwarto. Pero ikaw bahala sa housework ng common area. Lalo na ang mga drain. Tapos, may priority ako sa common area, bukod sa kusina. Dapat gumawa ka lagi ng midnight snack. May iba pang rules tulad ng bawal ang pets at magimbitan ng walang paalam. Mahigit 200 yan. Basahin mo at kabisaduhin. 248 rules lahat? Boss, pinlano niyo ba lahat ng to, ha? Kasi sa isang gabi mo lang nilista lahat, eh. Simpleng skill na yan ng isang abogado. May tanong ka ba? Wala na po. Siya nga pala, mahilig po ba kayong manood ng idol drama? Kung gusto mo, magbayad ka na lang. Basta't inutos ng boss ko, susunod ako at hindi magrereklamo. Hay! Kung gamit ko to, madedepensahan ko ang sarili ko kung sakaling may baliw na pumasok dito. Dito, sir. Pakilapag dyan. Sige po. Salamat. Welcome po. Salamat. Sige po, sir. Alam mo, ang mahal kaya ng isang bote ng Kong Yun. Para kang nagsasayang ng pera sa pag-inom nito. Kung tutuusin, hindi naman masama sa katawan ng boiled tap water, eh. Hindi nga masama sa akin, pero masisira ang style ko. Bilang employee benefit, pwede ka rin uminom niyan. Maraming salamat po, boss. Ba't bumili ka niyan? Pangit ang security dito kaya nag-prepare lang ako. Mas mabuti na yan. Huwag ka mag-overthink. Magkasama tayo pero hindi ako interesado. Ba't nag-uwi ka ng durian? Hindi ba pwede yan? May bagong rule. Bawal ang durian sa loob.
kailangan kong sumunod dahil nandito ako. Tara sa labas. Sinusubaybayan mo ang walang kwentang yan? Noise pollution lang. Paano naging pangit tong dramang to? Pinag-uusapan kaya to. Si Bai Xingmang kaya ang bida. Anong meron sa kanya? Maganda si Bai Xingmang. Pero masama. Ano ba namang panama ni Bai Xingmang sa boss ko, di ba? 11 na. Magluto ka na. Boss, ang lakas mo kumain paggabi, no? Dahil malakas siyang mag-dinner, kung umorder kaya ako ng luxury set meal, matutuwa kaya siya at mababawasan ng konti ang utang ko sa kanya? Napakatalino ko talaga. Ba't di ako makatulog? Ano naman yan? Nandadaya ka. Paano naman ako nandaya? Marami kaya akong ginastos sa pag-order sa 5-star hotel. Ba't nilalagay mo sa ibang plato? Para maganda tingnan. Bakit naman kita hayaang kumain sa box? Boss, tingnan nyo. Papaya with snow clam. May sabaw pa. Magluto ka ng dinner. Para saan? Ibig kong sabihin, ayaw mo ba yung in-order ko para sa'yo? Kung may iba kang gusto, i-order ko ulit. Gusto ko ikaw ang gumawa. Gusto mo pala ng lutong bahay? Boss, kain na! Ulitin mo yan. Bakit naman? Lutuin mo yung pagkain niluto mo rito nung isang araw. Paano naman yung iba? Huwag mo nang alalahanin. Boss, kain na tayo! 2 beses na nagluto, ba't hindi pa rin ako makatulog? Handa na po ang pagkain. May ginawa ba akong mali? Hoy, ano ba? Tulog ka na? Hindi nga makatulog eh. Dalawang oras akong nagluto at maraming nagastos. Boss, pwede ba ako magtanong? Ano yan? Hindi ka nagde-dinner pero nagpaluto ka sa akin. Hindi healthy sa akin matulog ng busog. Kung ganun para sa akin, okay lang? Anong pakialam ko sa health mo? Sa susunod, huwag ka na magpaluto sa akin, ha? Sobrang nabusog ako. Sa susunod, bayaran mo na lang ako. Nakakainis. Kailan na ba magiging kayo ni Changshi? Kailan ba siya aalis? May problema? No-offend ka ba niya? O dahil ba sa trabaho? Okay lang, akong bahala. Kung di niya kaya, tuturuan ko. Ayos lang siya. Kahit limited ang IQ range niya, may silbi naman. Eh di walang problema. Bakit naiirita ka pa? Siya kasi, Anong ginawa? Ano? wag na. Sinisisi mo ba ako dahil dito, ha? Ha? Hindi sa ganun. Siya naman.
Pwede ka bang maging pasensyoso para sa love life ko? Sige, ganito na lang. Mamaya na yung sa akin. Yung sa bad reputation mo. Ako ang tutulong sa'yo, di ba? Wala akong pake. Paano mo nasabing wala kang pakialam? Teka lang. Nasaan ba tayo? Nasa law firm, di ba? Mahalaga sa atin ang pagiging patas at mabuti. Sige na. Di dapat kita tinawag. Labas na. Ayoko nga. May problema sa pag-iisip mo. Kaya kailangan kitang kausapin. Chungyao. Kahit umuulan, pumunta ka sa Administration for Market Regulation. Nawalan ka ng damit, backpack at sapatos, tama? Alam mo, na-appreciate ko ang contribution mo dito. Kaya gusto kong i-reimburse sa'yo ang lahat. At dagdag transpo allowance rin. Ayos ba? Confidential to. Walang ganitong treatment ang ibang interns. Salamat, Attorney Wu. Pero appropriate po ba na gawin niyo sa akin to? Okay lang. Si Chen ang mainitin ulo niyan. Kaya dapat maging mabait ka sa kanya. Isipin mo na lang, ang perang to, small compensation para sa mental stress. Okay na. Kung meron man siyang ipagawa na kakaiba, gawin mo na. Basta't hindi illegal. Okay? Magtrabaho na. Ay, dalawa na naman. Ba't andito kayo? Attorney Chen, sumama ka na sa amin. Hindi ako sasama. Di po namin magagawa yung Totoo palang marami siyang kaaway. Sumama ka na po sa amin, sir. Anong ginagawa mo? Poprotektahan kita, boss! Boss! Ililigtas kita! Halika na, papatayin ka nila! Bilis na! Hoy, sira ulo ka ba? Nililigtas lang kita! Pineperspray mo bodyguards ni Mama. Ha? Pasensya na. Sorry po sa inyo. Punasan niyo na lang. Papa. Hindi ko na kaya. Mukhang hindi na ako tatagal. Tama na yan, Ma. Narinig na po kita. Tumigil ka na. Ano pong gagawin ko? Teka, anak ko. Mukhang bilang na lang ang mga araw ko rito sa mundo. Pag namatay ako, i-donate mo ang katawan ko sa ospital para sa research. Nang may kontribusyon naman ako. Ang magaganda kong mga mata, mabusilak ng puso, at ang atay ko. Ibigay namin sa may kailangan. Dapat maraming tao ang matutulungan mo. Nasabi ko na pala. Nasabi niyo na. Dahil nasabi ko na, change subject na. Ang ari-arian ko, maging ang movable at immovable property ko. Lahat yun ipapamana niyo sa akin. Nasabi ko na rin yan. Ilang beses na, Ma. Alam niyo, Mama, huwag niyo nang gawin to. Sabihin niyo agad yung mga request niyo. Ha? Naman eh! Ganito na si Mama. Bakit ka ba ganyan sa akin? Ang sakit-sakit na ng puso ko. Ma, sa 365 days a year, 200 days kang nasa kama. Sinasamahan ka pa ni Papa. 100 days kang depressed at nag-uusap tayo ng ganito. 65 days kang lumayas sa bahay. Tapos hinahanap ka namin. Hindi po ba kayo napapagod, Mama? Nakakapagod nga. Para kanino ko ba ginagawa yon, ha? Para sa'yo lahat yon. Nakita ko ang medical report mo. Kulang ka sa pahinga, walang nutrisyon, overwork ka ba? Tiyan ang anak. Nagpakahirap ako sa trabaho para mapalaki ka ng maayos. Hindi mo naman siguro hahayaang umaten pa ako sa funeral mo, di ba, anak? Tama na, Ma. Hindi na ako nakatulog na maayos. Hindi yun big deal. Alam niyo pa ako ipakidnap kanina. Nakalimutan mo na. Nung 3 years old ka, gusto mo ng isda. Mahangin at may snow nung araw na yon. Pero lumabas pa rin ako para bumili. Kaya lang walang isda sa palengke. Nang isda ako sa frozen lake. Muntik na kaya ako mahulog doon, anak. At isa pa, nang gusto mong pumunta sa Tibetan Plateau, kaka-layoff lang sa akin. Wala pa tayong pera noon. Binenta ko yung dugo ko para makakuha ng pera para makaalis tayo. Muntik na tayong
Pumatay sa altitude sickness nung nandun tayo. Naaalala mo ba? Yung ugali mo ngayon. Parang wala ka talagang konsensya. Hindi naman po sa walang konsensya. Matagal na panahon na yun. Natatakot ka bang may maalala ako sa nakaraan ko? Pangako ma, aalagaan ko na ang sarili ko. 3 buwan lang, normal na ako. Talaga? Opo ma. Pa, alam niyo nang nangyari kay mama. Alis ka na agad. Mag-ingat ka sa kalsada. Eh, may ilang minuto lang ako para magbasa ng balita. Pa, alam niyo sinabi ni mama? Minalas siya mula nung pinakasalan ka. 20 years ago, nangisda siya dahil walang pambili. Wala tayong pang-travel kaya nagbenta siya ng dugo, tama? Hang anak. Mula noon palagi maayos ang lagay ng pamilya natin. Naniniwala ka sa mama mo? Ewan ko pa. Hang anak. May sasabihin ako sa'yo, okay? Hmm. Yung law firm, mas mabuti pa yatang isara mo na lang. Doon ka na sa family business. Alagaan mo na lang ang mama mo. Palitan. Pareho tayong tig 1 week. Ayos ba? Yung ganitong bagay, expert na kayo dyan. Kaya niyo na yan. Ay, anak naman. Grabe ka naman sa akin Tumigil na kayo, Papa. Kahit ano pang aralin niyo, wag lang ang acting ni Mama. Ang pangit. Pangit ba ako umarte? Hindi ba maganda? Mas pangit pa kay mama? May case lang ako bukas ng hapon. Pagkatapos nun, kumain na tayo. Isasend ko yung address sa'yo. Paano ako napunta rito? Gising ka na pala. Hindi naman malala. Bumaba lang ang sugar mo. Kaya tandaan mo, dahan-dahan lang ang pag-exercise mo. Kung wala ka naman lakas, wag mo na pilitin pa. Gano'ng kalayo yung field natin papunta sa clinic? Binuhat at dinala ka pa ng girlfriend mo. Pawis na pawis siya. Nakakapagod yun. Ay, siya nga pala, naglagay ang girlfriend mo ng isang perasong chocolate sa bulsa mo. Para pagising ka na, makakain ka ng konti at tumaas ang sugar mo. Sino yan? May girlfriend ka na namang nagbebenta ng face mask? Ilang beses ko nang sinabi sa'yong nagbago na ako. Kapag babanggitin mo ang nakaraan, aawain kita. Talaga, ah? Sinasabi ko sa'yo, ang ganda nitong face mask ko. Bibigyan kita. Pagkatapos kong gamitin to, glowing ng mukha ko. Sa panahon ngayon, wala nang pangit. Kung pangit ka pa rin, tamad ka. Tingnan mo suot ko, simple lang. Kaysa naman sa face mask. Ano bang gagawin mo? Magmamahal. Pumayag ang Diyosa sa date request ko.
Uy, sakto ka nga eh. Tulungan mo akong mamili. Itong puti. Ayos ba? Ang sosyal, di ba? Plain nga lang. Itong pula, mukhang maganda rin. Masayang kulay. Parang nakatingin ako sa peacock na nagbukas ng wings na nakatalikod. Ba't kanyan ka magsalita? Boring ka kasi kaya hindi mo maintindihan. Huwag mong isiping wala silang paki sa itsura natin. Mahalaga sa mga babae na malinis at disente tayong tingnan. Ba't hindi ka nalang mag-effort? Bakit naman? Magparitoke ka. Masyadong mahal. Tama ka. Bakit ka nagpunta? May kaibigan ako. Wala ka namang kaibigan ah. Sige na, old acquaintance. May problema kasi siya. May kasama siya sa bahay noon, pero pinalayas dahil maingay. Tapos bigla na lang niyang pinabalik sa kanila. Ayaw na niya ulit at gusto na niyang palayasin. May suggestion ka? Hayaan niyang umalis. Ayaw umalis. Hindi, solusyonan muna natin. Huwag muna yan. Nasa tamang pag-iisip ang kaibigan mo. Oo naman. Kung normal siya, paano niya pinalayas, pinabalik at palayasin ulit yun? Tingin niya ba mag-a-adjust ng lahat sa kanya? Bakit? Sino ba siya? Tama ba yun? Ano? Meron pa ba? Kung wala na, iinom ako ng calming tea at mag-beauty rest na ako. Bukas, ka-date ko ang isang Diyosa. Makinig ka sa akin. Lumayo ka sa ganung tao. Hindi siya maasahan. Nakakairita. Ba't di pa rin siya umuwi? Napagalitan na kaya siya ng mama niya? Kung ganun, baka pagalitan din ako. At dahil may utang ako sa kanya... Boss! Buti dumating ka na! Ako na magtatanggal. Tulad ng utos mo, naka-arrange na yung sleepers mo. Nagugutom ka ba? Nakahanda na yung dinner natin. Organic ang lahat ng yan. Natural at healthy. Madaling ma-digest. Pati mga pagkain nakaayos. Wala ka bang ginagawa? Kahit lutong bahay yan, dapat maayos pa rin pong tingnan. Matanong ko lang, hindi naman ba nagalit ang mama niyo dahil sa ginawa ko? Hindi. Mabuti naman. Boss, uminom ka. Isang malamig at isang mainit. Pinakuluan ko gamit ang mineral water. Kung kongin kasi may mineral deposits, inayos ko rin yung laman ng ref. Nagtanggal ako ng mga kalat. Hindi ko ginalawang kwarto niyo pero malinis ang door handle. May iba pa po kayong request? Ba't nagsasayang ka ng oras mo sa mga walang kwentang bagay? Dapat i-consider kita sa lahat ng bagay. Hindi ka kasi dapat madistract sa mga ganyan. Di na kailangan. Dumistansya ka lang. Tsaka, gawin mo lang ang ipapagawa ko sa'yo. Wala nang extra pa. At huwag ka na magluto. Bakit naman? Dahil ba hindi masarap ang luto ko? Hindi mo pa nga natitikman to eh. Boss, kung may iba ka pang request, sabihin niyo sa akin. Masipag naman po ako magtrabaho. Handa kang dumaan sa paghihirap? Mahirap na staff lang naman po ako at ngayon nagkaroon pa ako ng malaking utang sa'yo. Hindi na po ako makakain at makainom ng maayos. Hindi rin po ako nakakatulog. Nag-worry ako hindi ka magiging masaya at dodoblein mo yung utang ko. Naku, nahihilo ako. Sige, iniutusan kitang umalis ka na rito sa harapan ko. Huwag kang magpapakita bukod sa working hours. Kung hindi, dodoble kong utang mo.